Good morning guys. Ito na po uli ang inyong coach si Saray. So, tapusin natin to ngayon kahit medyo late night na. So, ano na tayo? 9B na tayo. So, na-explain ko na kanina kung ano yung una nyong gagawin as newly created page para magkaroon ng follower. So, i-invite nyo yung sarili nyong friends. 'Di ba? Kung meron kayong at least 1,000 o sana meron man lang 100 na mag-follow after nyo na-invite. Yan. Kaya lang, don't expect too much pagdating sa page kasi hindi lahat ng friends mo ay magfa-follow doon sa page mo. Pero again, kung ang goal mo ay maging online seller or mag-vlog, much better talaga ang gamitin mo ay Facebook page, kagaya ng pinag-usapan natin sa video number 8. Okay? So, ngayon, sa Churi naman tayo. Papaano? Na-explain ko na doon sa dulo ng 9A yung about sa uh, pagkakaroon ng page. Okay? Ito yung pinaka-detail. Dapat yung account nyo is naka-professional mode. So, madalas naman pagka-page, madaling maging professional mode. Ito yung binanggit ko rin sa video number 4 na ang difference ni page versus sa group, mas madaling magpa-populate hindi mo po pag nag-create kayo ng group, hindi mo po problemahin kung paano dadami ang followers mo. Kasi pag maganda ang title ng ng group mo, madami ang kusang sasali, 'di ba? For me mas madali magpadami ng followers sa group versus sa page. Kasi sa page, kailangan talaga quality yung videos mo, yung content mo para mapansin ang page mo. At much better, i-paid ads mo para sigurado automated yung makakakita ng mo. Pero syempre gastos nga yun, di ba? So, kung vlogger ka, hindi ka naman agad-agad kikita, bakit ka magpe-paid ads? So, ang pinipaid ads talaga, ang nagpe-paid ads talaga, kagaya sa amin ng mga online seller na naghahanap ng yung direct hit, yung pinag-usapan natin sa video number 8B, na nag-hit kami ng mga buyers na pasok doon sa requirements ng binebenta namin. Doon ko yun na-explain sa 8B. Okay? So, ano pa ang dapat gawin para magkaroon? Tsuri na tayo ha. Yan, optimize your profile. Ensure yung profile is fully filled out with a compelling profile picture, cover photo, and detailed bio. Yan, kung gusto mo na maging catchy ang page mo. Ang iba dyan, nag-create ng page, walang mukha. Diba? So, kailangan yung profile page mo ay merong picture, merong cover photo, at may detailed bio. Kung anong ibig sabihin, anong description. Bio is the description ng about doon sa magiging content ng page mo. Okay? Dapat naka-professional mode din siya para mas mabilis ma-access yung detailed analytics. Yan, okay? Tapos ang kasunod, create engaging content. Diba? Kasi kung maganda ang content ng page mo, yung mga followers mo, madali silang maingganyo na i-follow ang page mo. Yan. In what way? Paano mo masasabi na magiging maganda, engaging, or catchy? Kung sa pagkain pa ang tawag dyan is maganda ang pagkakapresent mo, or garnishing ang term niya kasi nag-food technology ako kaya alam ko paano mo pinipresent ang food, yung parang hindi mo pa nakikita sa picture pa lang natatakaw ka na, 'di ba? Natatakaw ka na, yun kasi the way na prenesenta ang pagkain nung nilagay sa plate, anong itsura, 'di ba? Presentation or the garnishing. Same with the content creation. Paano magiging engaging, 'di ba? Engage, o 'di ba? Mamahalin, magugustuhan, 'di ba? Yun po ang kailangan. So, bibigyan ko kayo ng tip. Dito sa vlogging, dito sa video recording na ginagamit ko right now, mataas ang resolution ng cellphone na ginamit ko.
just to make sure na pag in-upload ko siya, mataas ang kalidad. Yun. Para maging engaging kasi may impact yung video resolution ng picture at ng video. Yun. Ito yun, high quality images. Pag sinabi mong images picture, yun, dapat, ito tuturuan ko kayo ng technique. Ay, 5 minutes na pala. Para high quality ang image ng picture nyo. Kung mababang klase lang ang cellphone nyo, i-convert nyo sa CapCut. Yan. Gumamit kayo ng other application, and then, pagka na-convert nyo doon, tumataas ang resolution niya. So, maghanap kayo ng mga apps na pwede nyo magamit. Kasi, syempre sa simula, pag nagbablog-vlog kayo, hindi nyo naman kailangan bumili ng cellphone na halagang 30,000 para mataas ang resolution nyo, di ba? Ganun yun, guys. Mas mura, mas mahal ang cellphone nyo, paganda din ang paganda yung camera. Yun na. Alam naman natin lahat yun na nagva-vary depende sa price. So, kung wala pa kayong pang-invest ng cellphone na halagang 30,000 para mataas ang resolution ng images nyo or picture, images means picture, and then videos. Yan, yun yung nagiging catchy. Mataas ang resolution and infographics that are relevant to your audience. Yun, infographics. So, dapat, yung information nyo, basta yung content, dapat magkaano yun eh. Yung kagaya ng binanggit ko kanina na doon sa description ng page nyo, dapat like ako, ang ginagamit ko ngayon is yung title is name ko, Sara Aquino, Housing Loan Consultant. Kasi itong vlogging ko dito ko in-upload. Pero ina-upload ko rin sa profile account ko and then sa other pages ko. Kasi dalawa naman ang objective nito. Ang objective talaga nito is doon sa online selling ko at the same time doon sa vlogging. Okay? So 7 minutes na tayo. Sa C na tayo.